Magandang araw! Ako si Binibining Hazel mula sa BSS Filipino 3D. Ang tinalakay ng unang grupo ay ang poetika. Sa poetika, mahalaga ang mga elemento tulad ng ritmo, tunog, talinghaga, at imahe. Ang bawat salita ay may layunin at timbang, at ang kanilang pagkakaayos ay naglalaman ng masalimuot na layunin ng manunulat. Halimbawa, ang paggamit ng talinghaga ay nagbibigay ng kakaibang pananaw at nagbibigay buhay sa mga ideya na tila simple lamang kung literal na babasahin. Ang pinakaimportanteng aral na nakuha ko mula sa poetika ay ang kahalagahan ng wika bilang kasangkapan ng sining. Sa bawat taludtod at saknong, may kakayahan ang wika na magsalaysay at magpahayag ng masalimuot na emosyon. Ang poetika ay nagturo sa akin na pahalagahan ang kagandahan ng salita at ang malikhaing proseso ng paglikha ng panitikan. Ang tinalakay ng pangalawang grupo ay ang comics. Ang comics ay isang makapangyarihang anyo ng sining at media na nagtaglay ng kakayahan maghatid ng impormasyon, libangan at malalim na mensahe sa mga mambabasa. Isa sa mahalagang aspeto ng comics ay ang pagsasama ng teksto at visual na elemento upang maipakita ang kwento sa mas madaling maunawaan at masining na paraan. Natutunan ko na ang comics ay hindi lamang para sa libangan, kundi maaari rin itong gamiting instrumento para sa edukasyon, pagpapahayag ng kultura, at pagtalakay sa mga mahahalagang isyu sa lipunan. Pinapahalagahan din nito ang imahinasyon at pagkamalikhain ng mga kagalikha. Bukod dito, ang pagbabasa ng comics ay nakakatulong upang mapaunlad ang kasanayan sa pagbasa, pag-unawa, at pagsusuri ng nilalaman. Sunod na tinalakay ng ikatlong grupo ay ang spoken word poetry. Ang spoken word poetry, isa itong makapangyarihang paraan ng pagpapahayag ng damdamin, karanasan, at pananaw sa buhay. Sa bawat salita at pagbigkas, nararamdaman ang bigat ng emosyon at lalim ng kwento na ipinapahayag ng makata. Mahalaga ang ritmo, diin at intonasyon sa pagbuo ng isang epektibong piraso. Hindi lamang ito tungkol sa mga salita, kundi pati na din sa paraan ng pag-deliver nito sa tagapagkinig. Ang layunin ng spoken word poetry ay hindi lamang magbigay aliw, kundi magbukas ng kamalayan at mag-udyok ng pagbabago. Ang kinalakay ng ika-4 na grupo ay ang mga elemento ng dula. Ang dula ay isang mahalagang anyo ng panitikan na naglalaman ng masining na pagsasadula ng mga kwento sa entablado. Sa aking pag-aaral tungkol sa mga elemento nito, naunawaan ko kung paano nito naipapahayag ang emosyon, karanasan, at realidad ng buhay sa pamamagitan ng sining. Ang pangunahing elemento ng dula ay ang tauhan na siyang nagbibigay buhay sa kwento. Ang kanilang kilos, damdamin at dialogo ang nagpapakilos sa kwento. Isa rin itong mahalagang aspeto ay ang banghay na nagsisilbing balangkas ng mga pangyayari. Dito ko natutunan ang kahalagahan ng maayos na daloy ng kwento upang magbigay ng aliw na at mensahe sa mga manonood. Ang tinalakay ng ika-5 grupo ay ang dula sa kasaysayan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating kultura at panitikan. Sa pamamagitan nito, nalalaman natin ang iba't ibang pangyayari mula sa nakaraan na nagbibigay hugis sa ating lipunan at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ang mga dula ng kasaysayan ay hindi lamang paglalahad ng mga kaganapan,
kundi isang mabisang paraan upang mapadama ang damdamin at diwa ng bawat panahong tinalakay nito. Isa sa mahalagang natutunan ko ay ang halaga ng dula bilang isang medium sa pagpapalaganap ng kamalayan sa ating kasaysayan. Ang mga tauhan, tagpo at dialogo sa dula ay nagiging buhay na representasyon ng mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan o ng mga karaniwang tao na naging saksi sa pagbabago ng lipunan. Sa ganitong paraan, mas nauunawaan ko ang lalim ng sakripisyo at pagkakaisa ng ating mga ninuno. Sunod na tinalakay ng ika-6 na grupo ay ang elemento at paano sumulat ng nobela. Ang pag-aaral tungkol sa mga elemento ng nobela ay nagbibigay sa akin ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano ito nabubuo at naging epektibo bilang isang anyo ng panitikan. Ang nobela ay hindi lamang kwento, kundi isang sining na nangangailangan ng masusing pagpaplano at malikhaing pagpapahayag. Ang mga pangunahing elemento tulad ng tauhan, tagpuan, banghay, tema, pananaw at suliranin ay mahalaga sa pagsulat ng nobela. Ang mga tauhan, halimbawa, ay kailangang may malinaw na karakter at layunin upang maging kapani-paniwala at makapaghatid ng damdamin sa mambabasa. Ang tagpuan naman ay nagbibigay ng konteksto at atmosfera na siyang nagdadala sa kwento sa tamang direksyon. Bukod dito, mahalaga ang banghay o daloy ng kwento upang masigurong maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang tema naman ang nagsisilbing kaluluwa ng nobela dahil dito umiikot ang kabuuang mensahe nito. Ang pananaw ng manunulat ay nagbibigay daan para sa kakaibang paraan ng pagsasalaysay habang ang suliranin at resolusyon ay nagpapasigla sa kwento at nagbibigay ng kasiyahan sa mambabasa sa pagtatapos nito. Ang sunod na tinalakay ng ika-7 grupo ay ang kasaysayan ng nobela. Ang pag-aaral ng kasaysayan ng nobela ay nagbukas ng malalim na pag-unawa sa kasaningan at kabuluhan ng panitikang ito sa paghubog ng kamalayan sa kultura. Ang nobela ay nagmula sa salitang Latin na novella, na nangangahulugang maliit na kwento, ay sumasalamin sa lipunan, karanasan at ideolohiya ng panahon kung kailan ito isinulat. Sa bawat pagbabasa ng mga klasikong nobela tulad ng Noli Me Tangere ni Jose Rizal, ang nobela ay hindi lamang libangan. Ito ay isang anyo ng sining na bumabalangkas sa mga damdamin, kaisipan at adhikain ng mga tao. Sa pag-aral na ito, natutunan kong mahalaga ang konteksto ng kasaysayan sa pag-unawa ng bawat akda. Ang nobela ay refleksyon ng kalagayan ng kanilang panahon, ang mga hamon, tagumpay at pagbabago sa lipunan.